agent natin kasi. Okay? So, yung leavening agent natin is isa sa mga pinaka-importante ninyo na ingredients. Kasi, kung kunwari, for example, nilagay mo lang yung leavening agent mo doon, pero hindi mo sigurado kung okay pa siya. Okay, for example, kasi pag tayo, so, doon sa may mga malaking companies kasi yan, mabilis lang yan, so hindi sila naistakan. So, kung tayo ay mga home bakers, one of the thing ng fear natin is yung maistakan. Ibig sabihin kasi pag bumili kayo ng maramihan at wala naman kayong production, so ang tendency is ma-stuck siya. Okay? So si yeast kasi natin is biological leavening agent. Ang way of storing this one is kailangan po airtight. Ibig sabihin po, kailangan hindi po siya nahanginan. Kasi pag open siya, kahit nakalagay doon ng expiration date niya sana is sa September pa, pero dahil naka-open siya, ang mangyayari is mamamatay siya ng maaga. Okay? So, paano natin malalaman kung okay pa siya o hindi pag naka-stock na? So, kaysa itapon natin siya kaagad, i-testing nyo muna siya. So, ang yeast po, ang pagkain niya ay sugar. Okay? So, ang pagkain niya ay sugar. Alam niyo po ba kung ano ang yeast? Kasama po siya sa fungus family. Okay? Fungi family. Okay, mga ganon. So, ibig sabihin, pwede siyang mamatay. Okay? So, in order na mag-produce po siya ng physical leavening agent, kailangan nyo po ng sugar. Pero kahit nandyan si sugar at i-mix mo po yan ng ganyan, hindi niya po yan kakainin. Kung ganyan lang siya. So, kailangan niya ng tubig para kainin niya yung asukal. Okay? Okay. Science kasi siya, di ba? Ay, sorry. Science kasi siya. So, pahingi ako ng pangtakip. So, ang gagawin natin sa kanya is, antayin natin siya kung okay pa yung yeast natin. Okay na to. Okay. Hindi pwedeng sobrang init. Pag sobrang init po ng water po natin, mamamatay din siya. So, exceeding from 50 degrees Celsius, mamamatay po yung ating yeast. Okay? So, pag namatay siya, hindi na siya maglalabas ng physical leavening agent, which is the air. So, particularly, carbon dioxide po yung nilalabas niya na air. Okay? So, kapag yan po is tinanggal nyo, iba talaga yung amoy niya. Kasi carbon dioxide po yung nilalabas niya. Okay? So, wait natin siya mamaya kung ba siya ay naglabas ng air. So, ibig sabihin, pag naglabas siya ng carbon dioxide, buhay pa siya kasi kumain siya. Okay? Yung sugar po is magta-turn into talag daw din ako na container. Hindi, magiging ano siya, magiging anong tawag nito? Parang acidic para maglalabas siya ng air na carbon dioxide. So, the sugar will turn into acid. Kaya nagiging carbon dioxide siya. So, yun yung nilalabas niya. So, kapag po salt ang nilagay natin sa kanya, hindi niya po yung pagkain. Ikamamatay niya po yun. Okay? So, pag too much po yung salt na nilalagay mo sa kanya, magi-stop po siyang kumain. Okay? So, ang tendency, mamamatay siya pag hindi mo siya pinakain. So, hindi siya maglalabas ng carbon dioxide. So, pagkain niya lang po is yung sugar. Kasi yung salt po, siya po yung stopper natin. Siya yung nagpapaslow down sa kanya. Pero pag nasobrahan mo ng salt, is ang mangyayari, mamamatay siya. Hindi na siya maglalabas ng carbon dioxide. So, meron tayong kailangan procedures talaga na sinusunod pagdating sa baking. Kasi kung hindi, hindi na siya maglalabas ng carbon dioxide. Sayang po yung pagmamasa nyo. So, kahit masamasin mo siya, kahit maganda ang masa mo, ang galing mong magmasa, pero bakit hindi siya umaalsa? Pwedeng possibility ay dahil sa salt mo or dahil sa namatay na yung iyong